Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na naglilingkod at nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nandito ako ngayon hindi lang bilang isang manggagamot, kundi bilang isang kaibigan na nais magbahagi ng isang napakahalagang kaalaman na maaaring magpabago sa kalidad ng inyong buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi tungkol sa pagpapaganda ng katawan o banidad. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim at mas makabuluhan, ang ating kalayaan. Ang kalayaan na makakilos nang walang takot na matumba, ang kalayaan na alagaan ang ating sarili at ang kakayahang manatiling matalas ang isipan para sa ating mga sarili at para sa mga taong umaasa at nagmamahal sa atin. Sama-sama nating tuklasin ang 6 na mahahalagang katotohanan na kailangan ninyong malaman upang lubos na maunawaan ang isang paraan ng pagkain na tutulong sa muling pagbuo ng inyong mga kalamnan. Kabanata 1, ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kalamnan sa loob ng maraming taon. Ang paniniwala natin ay simple lang. Kapag tumatanda, humihina ang katawan at unti-unting nawawala ang mga kalamnan. Parang isang bagay na hindi na natin mapipigilan. Ngunit salamat sa modernong siyensya, mayroon na tayong mas maliwanag at mas puno ng pag-asang pananaw. Ang totoo, hindi ang edad mismo ang direktang dahilan ng pagkawala ng kalamnan. Ang tunay na salarin ay ang paghina at kung minsan ang tuluyang paghinto ng mga senyales cellular signaling sa loob ng ating katawan. Ano itong mga senyales na ito? Himayin natin. Sa loob ng ating katawan, mayroong isang proseso na tinatawag na mTOR, Mechanistic Target of Rapamycin. Huwag kayong malito sa pangalan. Isipin nyo na lang na ang mTOR ay ang parang command switch o ang hepe sa loob ng ating mga selyula. Siya ang nag-uutos at namamahala sa paglaki at pagkumpuni ng ating mga kalamnan. Kapag naka-on o aktibo ang mTOR, sinasabihan nito ang katawan na gamitin ang protina na kinakain natin para magtayo ng bagong kalamnan at ayusin ang mga nasirang tissue. Ito ang proseso na nagpapanatili sa ating lakas. Ngunit kapag ang mTOR ay naka-off o hindi aktibo, ang utos para magtayo ng kalamnan ay nawawala. Ang senyales ay nagiging tahimik. At kapag walang utos na magtayo, ang natural na nangyayari ay ang unti-unting pagkasira o pagliit ng kalamnan. Dito na nagsisimula ang problema ng sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda. Dito nagiging interesante ang lahat. Ang mTOR ay hindi automatikong gumagana. Kailangan nito ng pampagana o stimulus para umandar. At ang pinakamalakas na pampagana para dito ay isang partikular na amino acid na tinatawag na leucine na mas tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Ang mahalagang punto dito ay ito: habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga selyula ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa mga senyales ng mTOR. Tinatawag ito ng mga scientifico na anabolic resistance. Sa mas simpleng salita, ang mga kalamnan ng isang senior ay nangangailangan ng mas malakas na sigaw o mas matinding senyales para sumunod sa utos na magtayo. Hindi sila sira, pero mas mahirap silang kausapin o utusan. Dito nagkakaroon ng malaking pagkakamali. Maraming nakatatanda ang pinapayuhan na kumain lang ng mas maraming protina.
Pero kung ang proteinang kinakain ay kulang sa sapat na dami ng leucine at hindi kinain sa tamang oras, ang senyales ay hindi kailanman magiging sapat na lakas para i-on ang mTOR. Ang resulta, pumapasok nga ang protina sa katawan pero hindi natatanggap ng kalamnan ang utos na gamitin ito para lumaki. Para kang nagpadala ng mga materyales sa construction site pero wala ang hepe o foreman para sabihin sa mga trabahador kung ano ang gagawin. Isipin nyo ito, ano ang nangyayari kapag hindi gumagana ang mTOR? Isang ibang senyales ang pumapalit, isang senyales na nakatuon sa pagtitipid ng enerhiya, AMPK. Ang katawan ay nagiging mas abala sa pag-iimbak ng enerhiya kaysa sa pagtatayo ng kalamnan. Maganda ito kung tayo ay nag-aayuno o may sakit. Ngunit kung palaging mataas ang senyales na ito at hindi sinasabayan ng tamang ehersisyo at nutrisyon, lalo nitong pinapabilis ang pagkasira ng kalamnan. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ibig sabihin, ang pagkawala ng kalamnan ay hindi isang sentensya na kailangan nating tanggapin. Ito ay isang proseso na kayang-kaya nating impluwensyahan at baliktarin. Ang mga pampagana na kailangan, ang tamang pagkain, ang tamang oras ng pagkain, at ang banayad na ehersisyo tulad ng paglalakad ay nasa ilalim ng ating kontrol. Isang pag-aaral na inilathala sa Journals of Gerontology ang nagpakita na ang mga nakatatanda na nagsabuhay ng diet na mayaman sa leucine at sinamahan ito ng kahit na banayad na ehersisyo ay nagawang ibalik ang nawalang kalamnan, pagbutihin ang kanilang insulin sensitivity at mapabuti ang kanilang balanse sa loob lamang ng 8 hanggang 5. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang pagkain na napatunayan na ng siyensya na kayang labanan at baliktarin ang pagkawala ng kalamnan sa mga senior? Ito ay abot kaya madaling hanapin at madalas nating binabalewala sa palengke o supermarket. Isang pagkain na tumutulong sa mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na maibalik ang kanilang lakas, liksi at sigla. Hindi lang ito pinapabagal, kundi binabaliktad mismo ang proseso. Ang pagkaing tinutukoy ko ay hindi isang bagong suplemento o isang mamahaling pulbos. Malamang ay nilalagpasan nyo lang ito sa tuwing kayo ay namimili. Ang pagkain na ito ang isa sa mga susi para mabuksan muli ang lakas na natutulog sa loob ninyo. Kabanata 2, ang pagkain na nagpapagana sa lakas. Ang itlog at ang sikretong sangkap na leucine. Ngayon, pag-usapan natin ang leucine, ang bida sa prosesong ito ng muling pagbuo ng kalamnan. Ang leucine ay isang essential branch chain amino acid o BCAA. Essential dahil hindi ito kayang gawin ng ating katawan. Kailangan natin itong makuha mula sa ating pagkain. Pero ang leucine ay hindi lang basta ordinaryong amino acid. Ito ang gumaganap bilang molekular na switch na nag-uutos ng paglaki. Ganito ito gumagana kapag kumakain tayo ng protina, tinutunaw ito ng ating katawan at hinahati-hati sa mga amino acid. Ngunit hindi lahat ng amino acid ay may parehong epekto. Ang leucine ang may espesyal na kakayahang direktang i-on, ang mTOR, ang command switch na napag-usapan natin kanina. Isipin nyo na ang mTOR
ay ang foreman sa isang construction site. Ang leucine ang nagsisilbing susi o key card na nagbubukas ng gate para makapasok ang foreman at masimulan ang trabaho. Kahit gaano karami ang semento bakal at graba ang ibang amino acids, kung wala ang susi leucine, hindi makakapagsimula ang konstruksyon. Narito ang hamon para sa mga nakatatanda. Dahil sa anabolic resistance o ang pagiging hindi nagaanong sensitibo ng mga kalamnan, karamihan sa mga senior, kahit pa sinasadya nilang kumain ng protina, ay hindi nakakakuha ng sapat na leucine sa isang kainan para ma-activate ang switch na ito. Mas mataas na ang requirement. Para sa isang taong nasa 30s, maaaring sapat na ang 1.5 gramo ng leucine sa isang meal. Ngunit para sa isang nakatatanda, kailangan ng humigit kumulang 2.5 hanggang 3 gramo ng leucine sa isang kainan para siguradong ma-activate ang mTOR at masimulan ang muscle protein synthesis, ang proseso ng pagbuo ng kalamnan. Saan natin mahahanap sa natural na paraan ang ganitong karaming leucine? Maaaring magulat kayo, pero isa sa pinakamayaman at pinakamadaling gamitin ng katawan na source ng leucine ay ang itlog. At hindi lang ang puti ang buong itlog. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa McMaster University at University of Illinois na kahit pareho ang dami ng protina, ang pagkain ng buong itlog pagkatapos mag-ehersisyo ay mas epektibo sa pagpapalaki ng kalamnan kumpara sa pagkain ng egg whites lamang. Bakit? Dahil ang pula ng itlog yolk ay naglalaman hindi lang ng leucine kundi pati na rin ng mga bitamina, mineral at phospholipids na tumutulong sa mas mahusay na absorption at nagpapalakas pa sa anabolic signaling. Sa katunayan, 3 malalaking itlog lamang ay naglalaman na ng halos 2.7 gramo ng leucine, eksakto sa magic number na kailangan para matrigger ang mTOR sa isang nakatatanda. Isang praktikal na halimbawa, ang isang senior nakakain ng 3 buong itlog, nilaga, scrambled o sunny side up na may kasamang isang hiwa ng abokado o isang piraso ng whole grain bread sa loob ng 30 hanggang 60 minuto. Pagkatapos ng isang magaan na ehersisyo tulad ng paglalakad, ay mas epektibong makapagpapalakas, makapagpapabilis ng recovery at makapagpapasigla ng pagbuo ng kalamnan kumpara sa pag-inom ng maraming komersyal na protein drinks. Kung ang kolesterol ang inyong alalahanin, mahalagang malaman na maraming bagong pag-aaral, kabilang ang isang inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2020, ang nagpapatunay na ang dietary cholesterol mula sa itlog ay hindi nakapagpapataas ng blood cholesterol sa karamihan ng mga tao. Sa katunayan, maaari pa itong makatulong sa kalusugan ng cell membranes at sa pagpapanatili ng tamang antas ng testosterone, 2 bagay na mahalaga para sa mga nakatatanda. Ito ay isang simpleng hakbang na magagamit ninyo. Kumain ng 2 hanggang 3 buong itlog araw-araw, mas mainam bilang almusal na mataas sa protina o bilang isang recovery meal pagkatapos ng isang maikling ehersisyo. Tinitiyak nito na ang inyong construction site ng kalamnan ay mayroong parehong materyales protina at ang hepe na may hawak ng susi leucine. Tandaan, ang lakas ng kalamnan ay hindi lang tungkol sa pisikal na anyo. Ito ay konektado sa lakas ng ating isipan, sa ating balanse, kumpiyansa, at maging sa ating mental clarity.
Habang lumalakas ang inyong katawan, binabasa ito ng inyong utak bilang pag-unlad at tagumpay, at ito ay may malaking epekto sa ating sikolohiya. Kabanata 3, Totoong Pagkain. Laban sa mga protein powder. Pumunta kayo sa anumang health store o botika at makikita ninyo ang mga istanteng puno ng iba't ibang protein powders, whey isolate, plant-based collagen, soy pea at casein. Sa loob ng maraming taon, ipinapakilala ang mga ito bilang pinakamahusay na paraan para magpalaki ng kalamnan, lalo na sa mga senior. Ngunit heto ang sinasabi ng siyensya pagdating sa pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang totoong pagkain, whole foods, tulad ng itlog, ay madalas na mas mahusay kaysa sa mga pulbos. Halina't himayin natin ang mga dahilan. Una, ang mga protein powder ay dinisenyo para sa mabilis na digestion. Maaaring maging kapaki-pakinabang ito para sa mga atleta pagkatapos ng isang matinding workout. Ngunit para sa mga nakatatanda na hindi naman nagsasagawa ng sobrang bigat na ehersisyo, ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng amino acid sa dugo ay maaaring hindi ang pinakamainam. Hindi ito nagbibigay ng tuloy-tuloy na anabolic signal na kailangan para sa pagkumpuni ng kalamnan sa loob ng ilang oras. Sa kabilang banda, ang mga totoong pagkain tulad ng itlog, lalo na kung sinamahan ng kaunting taba at fiber tulad ng abokado o gulay, ay nagbibigay ng mas dahan-dahan at sustenidong pag-release ng amino acids. Nagre-resulta ito sa mas mahabang activation ng mTOR. Ito ay napakahalaga para sa mga senior na ang mga kalamnan ay nangangailangan ng mas malakas at mas matagal na senyales para magsimulang mag-repair. Isang pag-aaral noong 2017 sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang pagbuo ng kalamnan sa mga senior ay mas tumaas nang kainin nila ang buong itlog kumpara sa egg whites lang na may parehong dami ng protina. Ibig sabihin mayroong something sa pula ng itlog, malamang ay ang kombinasyon ng lecithin, vitamina D at B12 at phospholipids na nagpapaganda sa kakayahan ng katawan na gamitin ang protina. Ang mga buong itlog ay naglalaman din ng choline, isang sustansya na mahalaga para sa komunikasyon ng nerbiyos at kalamnan, nerve-muscle communication. Ito ay lalong kritikal para sa pagpapanatili ng neuromuscular health sa mga tumatanda. Ang choline ay karaniwang wala sa mga protein powder. Pangalawa, pag-usapan natin ang bioavailability o ang porsyento ng protina na kayang i-absorb at gamitin ng katawan. Ang itlog ay may isa sa pinakamataas na biological value na halos 100. Ito ay nangangahulugang halos lahat ng protina sa itlog ay nagagamit ng ating katawan. Ang whey protein ay mataas din, ngunit ang ibang plant-based proteins tulad ng soy ay may mas mababang marka. Ngunit hindi lang bioavailability ang basehan. Ang mga cofactors o mga katulong na sustansya sa itlog ang nagpapalakas sa pagiging epektibo nito para sa muscle repair, lalo na sa mga senior. Ito ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng mga kumpanya ng suplemento. Kaya narito ang praktikal na gabay kung ikaw ay higit sa 60 ko at nais mong baliktarin ang muscle loss. Ito ang isang simpleng protocol. Sa loob ng 1 oras, pagkatapos ng magaan na ehersisyohal, 20 minutong paglalakad, bodyweight squats, o resistance band exercises,
Kumain ng 3 buong itlog. Ihain ang mga itlog na may kasamang kaunting complex carbohydrates tulad ng kamote o whole grain toast at healthy fats tulad ng avocado o olive oil. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng perpektong panloob na kapaligiran para sa muscle protein synthesis hormone balance at nutrient absorption nang hindi nangangailangan ng blender. Maaari niyong itanong, dapat ko na bang itigil ang paggamit ng protein supplements? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Maaari silang maging kapaki-pakinabang bilang pandagdag, lalo na pagkatapos ng mas matinding ehersisyo o kapag mahina ang gana kumain. Ngunit para sa karamihan ng mga senior, ang pagsandal sa buo at masustansyang pagkain tulad ng itlog ay magbibigay ng mas maganda at pangmatagalang resulta pagdating sa lakas balanse at pangkalahatang kalusugan. Heto ang isang mas malalim na realisasyon: ang pagkain ng totoong pagkain ay hindi lang nagpapakain sa iyong mga kalamnan. Pinapakain nito ang iyong utak, ang iyong mga hormon, ang iyong microbiome, at ang buong sistema na nagpapanatili sa iyong pagiging matatag, malakas, at matalas ang isipan. Kabanata 4, Oras ang susi. Bakit mahalaga ang timing ng iyong pagkain? Isipin natin ang dalawang individual parehong nasa 70s. Sabihin natin na sina Mang Jose at Aling Maria. Pareho silang kumakain ng parehong pagkain at parehong dami ng protina. Si Mang Jose ay kumakain ng 3 buong itlog sa umaga pagkatapos niyang maglakad-lakad. Si Aling Maria naman ay kinakain ang kanyang itlog sa gabi habang nanonood ng TV pagkatapos ng isang araw na hindi gaanong aktibo. Sino sa kanila ang mas makikinabang para sa pagkumpuni ng kalamnan? Ayon sa siyensya, si Mang Jose ay makakakuha ng mas malaking benepisyo. Bakit? Dahil pagdating sa paglaban sa muscle loss, lalo na para sa mga nakatatanda, ang oras ng pagkain ay kasing halaga ng kung ano ang kinakain. Himayin natin ito. Ang ating mga kalamnan ay hindi lang basta mga piraso ng laman. Sumusunod sila sa tinatawag na circadian rhythms o ang ating panloob na orasan ng katawan. Ang orasan na ito ang kumokontrol sa mga senyales ng hormone, paggamit ng enerhiya at mga proseso ng pagkumpuni sa buong araw. Ang pagsabay sa mga ritmong ito sa pamamagitan ng pagkain at ehersisyo ay napakahalaga. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang muscle protein synthesis, pagbuo ng kalamnan, ay pinakamataas sa umaga, lalo na sa mga oras pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Bakit? Dahil sa oras na ito, ang ating insulin sensitivity mitochondrial function, ang mga pabrika ng enerhiya sa ating selula, at ang produksyon ng digestive enzymes ay nakaset up para sa pinakamataas na kahusayan. Kapag gumagalaw ka sa umaga, ito ang mga nangyayari sa iyong katawan. Pagtaas ng cortisol. Ang iyong cortisol level ay natural na tumataas pagsikat ng araw. Tinutulungan ka nitong mag-mobilize ng enerhiya para sa pagkilos. Mataas na insulin sensitivity. Sa umaga, ang iyong mga kalamnan ay parang espongha. Mas madali nilang sinisipsip ang mga sustansya tulad ng amino acids mula sa pagkain. Utak na handa. Ang utak ay mas plastic o mas madaling matuto sa umaga, na nagpapalakas sa mga koneksyon sa pagitan ng utak at kalamnan na nagpapabuti sa koordinasyon.
Kapag sinundan mo ang magaan na ehersisyo na ito ng isang pagkain na mayaman sa protina at leucine tulad ng itlog, sa loob ng 30-60 minuto lumilikha ka ng perfect storm para sa anabolic recovery, isang estado kung saan ang iyong katawan ay aktibong nag-aayos at nagtatayo ng tissue. Ngayon tingnan natin ang sitwasyon ni Aling Maria kumain ng itlog sa gabi pagkatapos ng buong araw na pag-upo. Anong nangyayari? Bumaba na ang insulin sensitivity. Mas mababa na ang rate ng muscle protein synthesis. Mas mahina na ang activation ng mTOR. Ang proteinang kinain niya ay mas malamang na maimbak bilang taba o gamitin lang bilang enerhiya sa halip na gamitin para sa pagkumpuni ng kalamnan. Mayroon din itong epekto sa pagtulog. Ang pagkain ng malaking protina malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring makagambala sa produksyon ng melatonin, ang ating sleep hormone na maaaring maging sanhi ng hirap sa pagtulog. At ang kakulangan sa mahimbing na tulog ay lalo pang humahadlang sa pagkumpuni ng kalamnan. Narito ang isang simpleng gabay na suportado ng siyensya, sanayin at pakainin ang iyong katawan sa umaga pagkatapos ng pagkilos kapag ito ay pisyolohikal na handa na magtayo. Isang praktikal na gawain, umaga maglakad o gumawa ng magaan na ehersisyo sa loob ng 15-20 minuto. Pagkatapos sa loob ng isang oras, kumain ng iyong muscle building meal tulad ng 3 buong itlog na may kasamang complex carbs at healthy fats. Ulitin, gawin ang routine na ito kahit 4 hanggang 5 araw sa isang linggo. Sa pagsunod, sa timing na ito, sinasabayan mo ang anabolic window ng iyong katawan na tinitiyak na ang pagkain kinakain mo ay magkakaroon ng pinakamalaking epekto. At ito ay nagbibigay kapangyarihan. Hindi ito nangangailangan ng gym, mamahaling suplemento o kumpletong pagbabago ng pamumuhay. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong mga gawi sa natural na paraan ng paggana ng iyong biyolohiya. Kabanata 5, ang nakatagong koneksyon, ang iyong tiyan at ang iyong kalamnan. Kapag pinag-uusapan natin ang pagkawala ng kalamnan at pagpapanumbalik ng lakas, karaniwang naiisip natin ang ehersisyo, protina at marahil mga suplemento. Ngunit may isang napakahalagang bahagi na madalas nating nakakalimutan na maaaring siyang lihim na hadlang sa iyong pag-unlad, lalo na kung ikaw ay higit sa 60. Ang pirasong iyon ay ang iyong tiyan o digestive system. Heto ang sinasabi ng siyensya, ang iyong kakayahang mag-repair ng kalamnan ay direktang nakasalalay sa kung gaano kahusay ang iyong tiyan sa pag-absorb at paggamit ng mga sustansya, lalo na ang mga amino acid tulad ng leucine. Habang tayo ay tumatanda, ang ating digestive efficiency ay bumababa ang produksyon ng stomach acid. Humihina ang output ng mga digestive enzyme. Maaaring magkaroon ng leaky gut o pagiging butas-butas ng lining ng bituka. Ang ating microbiome, ang komunidad ng mga bakterya sa ating bituka, ay madalas na nagiging hindi na gaanong sari-sari at mas nagiging sanhi ng pamamaga. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na kahit na kumakain ka ng sapat na protina, kahit na ginagawa mo ang lahat ng tama, kung ang iyong tiyan ay hindi gumagana ng maayos, hindi rin epektibong naa-absorb at nadadala ng iyong katawan ang mga pampalakas na sustansya sa iyong mga kalamnan.
para kang nagdidilig ng halaman na may butas ang paso. Dito na naman pumapasok ang kahalagahan ng buong itlog. Ang itlog, lalo na ang pula, ay naglalaman ng mga natural na sangkap na sumusuporta sa kalusugan ng ating tiyan. Phospholipids. Ito ay mga parang taba na molekula na tumutulong sa pag-aayos at pagpapanatili ng intestinal barrier na pumipigil sa leaky gut at nagpapabuti sa nutrient absorption. Vitamins. Ang mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E at K ay critical para sa muscle repair. Choline ay mahalaga para sa liver function at paggawa ng apdo-bile na kailangan para sa fat digestion. Biotin at vitamin B12 sumusuporta sa isang malusog na gut lining at microbiome. Ang mas kahanga-hanga pa, ang mga protina sa itlog ay may likas na antibacterial properties. Itinataguyod nila ang paglaki ng mga mabuting pangbakterya sa tiyan habang binabawasan ang mga masasamang strain tulad ng Clostridium perfringens na nauugnay sa pamamaga at pagkasira ng kalamnan sa mga matatanda. Sa madaling salita, ang itlog ay hindi lang nagbibigay ng mga materyales para sa kalamnan. Inaayos din nito ang delivery system, ang iyong tiyan na naghahatid ng mga materyales na iyon. At hindi diyan nagtatapos. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na ang pamamaga na dulot ng sira-sirang tiyan-gut breakdown ay maaaring isang lihim na sanhi ng sarcopenia. Kapag ang iyong tiyan ay naglalabas ng maliliit na lason sa daluyan ng dugo, ang iyong immune system ay nananatiling aktibo na nagdudulot ng mababang antas ng pamamaga low-grade inflammation na pumipigil sa mTOR at nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan. Ngayon, nakikita na natin ang buong larawan. Ang kalusugan ng kalamnan at kalusugan ng tiyan ay magkaugnay. Kung hindi mo aalagaan ang iyong tiyan, ang iyong mga kalamnan ay hindi kailanman lubos na makikinabang sa iyong dieta. Isang praktikal na tip: ihain ang iyong mga itlog kasama ng mga gulay na mayaman sa prebiotics pagkain para sa good bacteria tulad ng asparagus, sibuyas o bahagyang lutong spinach. Ang pagdaragdag ng isang kutsarang apple cider vinegar sa tubig o pagkain ng mga fermented foods tulad ng kimchi o atsara ay makakatulong din sa pagpapababa ng pH ng tiyan at pagpapabuti ng absorption ng amino acids. Kung nakakaranas ka ng bloating, indigestion o irregularidad sa pagdumi, iyon ay isang senyales na maaaring ang iyong digestive system ang humahadlang sa pag-recover ng iyong mga kalamnan. Ang pagtugon dito ay maaaring magbukas ng isang antas ng lakas, kalinawan at enerhiya na maaaring matagal mo nang hindi naramdaman. Kabanata 6, ang Muscle Reset Meal. Isang simpleng pang-araw-araw na plano. Ngayon, natalakay na natin ang mga senyales na kumukontrol sa paglaki ng kalamnan, ang kapangyarihan ng buong itlog, ang kahalagahan ng timing, ang amino acid na leucine, at ang koneksyon ng tiyan at kalamnan. Pagsama-samahin natin ang lahat sa isang simple at praktikal na pang-araw-araw na routine na kaya ninyong sundin. Isang matalinong gawilang na suportado ng siyensya ang kailangan para baguhin ang pakiramdam at paggana ng inyong katawan. Walang hulaan, walang mamahaling suplemento. Tatawagin natin itong ang Muscle Reset Meal. Ito ang pangunahing balangkas ng protocol. Simulan ang umaga sa pagkilos.
magsimula sa banayad na ehersisyo. Maaari itong mabilis na paglalakad sa labas, pag-akyat baba sa hagdanan, bodyweight squats, pag-upo at pagtayo mula sa isang silya o paggamit ng resistance bands. Ang layunin ay gisingin ang iyong nervous system at mga kalamnan. Ang muscle reset meal sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos, pangunahing sangkap 3 tiya buong itlog. Ito ang iyong pinagmumulan ng mataas na kalidad na protina at leucine. Isama ang mga absorption enhancers, complex carbohydrate, isang maliit na piraso ng kamote, isang hiwa ng whole grain bread o kalahat ng saging. Healthy fat, kalahating abukado o isang kutsarita ng olive oil na ipinatak sa iyong itlog, gut-friendly item. Isang maliit na serving ng kimchi atsara o sinaute na spinach. Maaari ka ring uminom ng isang basong maligamgam na tubig na may isang kutsarang apple cider vinegar bago kumain. Huwag kalimutan ang tubig uminom ng isang basong tubig na may kaunting piga ng lemon o kalamansi at isang kurot ng sea salt. Ito ay tumutulong sa hydration at electrolyte balance na mahalaga para sa digestion at muscle function. Gawin ito ng paulit-ulit 4 hanggang 6 na araw sa isang linggo. Ang pagiging pare-pareho o consistent ang pinakamahalaga. Ang routine na ito ay sumasabay sa natural na anabolic cycle ng iyong katawan, nag-a-activate ng mTOR, nagbibigay ng mga amino acid para sa pagbuo ng kalamnan at nagpapababa ng pamamaga sa tiyan. Hindi kailangang bilangin ang macros. Hindi kailangan ng mamahaling pulbos. Ang kailangan lang ay ang pagiging consistent. Kapag ginawa ninyo ang gawin na ito ang nangyayari sa inyong katawan. Ang pagkilos ay nag-a-activate ng iyong nervous system na muling ginigising ang mga natutulog na muscle fibers. Ang itlog na mayaman sa leucine ay nagbibigay ng malakas na senyales para sa pagbuo ng protina kahit sa mga kalamnan na may anabolic resistance. Ang synergy ng mga sustansya mula sa healthy fats, carbs at fermented foods ay nagpapabuti sa paggana ng tiyan at absorption. Ang kombinasyong ito sa paglipas ng panahon ay nagreresulta sa mas malaking lakas, mas magandang balanse, mas maraming enerhiya at mas mataas na katatagan. At ang pinakamahalaga, ito ay lumilikha ng momentum. Ang isang magandang simula sa umaga ay nagiging angkla para sa natitirang bahagi ng iyong araw. Ang malakas na umaga ay nagpapadali sa paggawa ng mas matalinong mga desisyon sa tanghalian, pagpapanatili ng focus sa hapon, at maayos na pagpapahinga sa gabi. Pangwakas na kaisipan at isang mahalagang aral sa buhay. Hayaan ninyong iwanan ko kayo ng isang panghuling paalala. Ang kalamnan ay hindi lamang tissue. Ito ay pagkakakilanlan. Ito ang bahagi mo na gumagawa para sa iyong mga layunin, nagpapanatili ng iyong tindig, nagpoprotekta sa iyong mga organo, bumubuhat sa iyong mga apo, at nagpapatayo sa iyo muli kapag ikaw ay nadapa sa mga pagsubok ng buhay. Ang pagpapalakas ng kalamnan sa edad na 65, 75 o higit pa ay hindi tungkol sa banidad. Ito ay tungkol sa ahensya o ang kakayahang kontrolin ang sariling buhay. Ito ay ang pagsasabing, hindi pa ako tapos, may lakas pa sa loob ko. Ang siyensya ay malinaw kahit na sa tingin mo ay lumipas na
ang iyong pinakamalakas na mga araw, ang kalamnan ay maaaring muling mabuo. Ang lakas ay maaaring maibalik. Kailangan lang nating muling i-activate ang senyales. At ang senyales na iyon ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple, abot kaya at pamilyar tulad ng isang buong itlog. Bilang inyong doktor at kaibigan, narito ang aking iiwan na aral. Ang buhay ay hindi hihinto sa pagbibigay sa atin ng mga hamon, malaki man o maliit. Ang pagpapalakas ng ating katawan ay hindi lamang paghahanda para sa pisikal na mga gawain. Ito ay pagpapatibay ng ating kalooban. Bawat hakbang na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay isang deklarasyon na pinipili ninyo ang lakas kaysa sa kahinaan, ang kalayaan kaysa sa pag-asa sa iba, at ang buhay na puno ng sigla kaysa sa pag-upo na lang sa isang tabi. Huwag ninyong isipin na huli na ang lahat. Bawat pagsikat ng araw ay isang bagong pagkakataon para magsimula. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito. Kung meron kayong mga katanungan sa loobin o nais ibahagi na sariling karanasan, mangyaring i-comment ito sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito para hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating mga talakayan tungkol sa kalusugan. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa iba, pakishare nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at naway mapuspos kayo ng lakas at kalusugan sa bawat araw.